Magandang umaga muli mga kapatid. Morning, Pastor. So, ngayon po ay muli po tayong patuloy po nating sasaliksikin ang salita ng ating Panginoon na ibinigay nga sa pamamagitan ni Dr. Lucas. At tayo po ay nasa chapter 2 verse 8 to 11 na sa umagang ito. Pero mayroon po tayong kakaibang gagawin ngayong umaga dahil yung ating responsong para po sa mensahe mamaya ay atin pong gagamitin sa tawag nito, pagpapaliwanag kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa tulong ng himnaryong ito. At sa inyong hawak na Trinity Hymnal, buksan po natin sa awit o hymn number 159. Ito po yung awit na tinatawag na Good Christian Men Rejoice with heart and soul and voice. Dahil nga sa gagamitin po natin itong himnaryong ito para mas lalong maintindihan natin yung salita ng Diyos, ay bibigyan ko po kayo ng kaunting background sa himnaryong ito. Ito po ay hymnal na isinulat nung panahon pa ng tinatawag na medieval period. At ito ay sa UK po ginawa, na hindi na sinabi kung sino yung nagsulat nito, pero sinabi dito, kung makikita nyo yung inyong himnaryo, may nakalagay dyan na si Dulce Jobelo. Siya po yung gumawa ng tono nito. Siya nagbigay ng tune sa himnaryong ito. At nung mid-19th century naman, dahil nga itong Latin ay itong hymnal na ito ay isinulat ang tawag nito, sa Latin po ito sinulat originally, Latin po siya, pero nung middle 19th century, itinranslate po ito sa English ni, nakita niyo diyan si John Mason Neale sa bandang kaliwa naman. So siya po yung nag-translate sa English. So, at ito ngang tawag natin dito, itong si John Mason Neale ay isa po siyang tinatawag na hymnologist. Kung mayroong biologist, siya naman yung tinatawag na hymnologist ng kanilang kapanahonan. Ibig sabihin, pinag-aaralan niya talaga ang iba't ibang himnaryo ng kanilang kapanahunan. At hindi lang niya basta pinag-aaralan, kundi pagkatulad nito, originally sinulat ito sa Latin, translate po niya ito sa English. At nakagawa na rin siya ng maraming mga libro ng himnaryo. At kung makita niyo yung ibang mga nakasulat dito sa himnaryo natin ay galing din po sa kanya. Kasi hindi lang din po siya nagta-translate, kundi nagsusulat din siya ng mga himnaryo. So, yan po yung konting background na makikita natin sa himnaryong ito na gagamitin natin bilang illustration, utulong para mas maintindihan natin yung salita ng Diyos mamaya. At the same time, dahil nga ito ay nag-umpisa nga sa panahon ng 19th century, nung nag-umpisa na yung tinatawag natin na mga reformer, yung mga humiwalay sa grupo ng mga nagtuturo ng mali. Kasi kung hindi nyo po, kung hindi kayo aware, sa totoo lang, ang mga Kristiyano nung mga medieval period o nung mid-19th century, at saka mga Romano Katoliko, mag-isa lang yan. Pare-pareho sila ng
pinaniniwalaan, pero nag-umpisa lang yung paglipat o paghihiwalay ng mga tinatawag na reformer na inumpisahan nga ni Martin Luther kasi nakita niya na yung itinuturo na doon sa kanilang simbahan ay hindi na ayon sa salita ng Diyos. Kaya nagbalik siya sa salita ng Diyos at nanindigan siya sa katotohanan kung kaya't kung tutusin, hindi naman sila ang umalis. Pinaalis talaga sila. At then tuloy-tuloy na yon. At nung panahon na yon, ay yun nga, naisama na sa pagsamba. Kasi originally nga pala, itong kanta na ito ay ginagamit sa Christmas carol doon sa kanilang lugar. Tayo hindi tayo pamilyar na ganito yung kanta sa Christmas, yung mga kantang pang Christmas. Pero sa kanila, kinakanta nila ito pag-araw ng Christmas. Dahil totoo naman, ito ay nakabase kasi sa pinag-aaralan natin tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero nung panahon nga ng reformer, ng mga reforms, ay isinama na po nila ito sa kanilang congregational worship, itong awit na ito. So, gagamitin natin ito mamaya na response song, at the same time gagamitin din natin na makatulong upang mas maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Okay? So dito sa pag-aaralan natin ngayon, Luke chapter 2, verse 8 to 11, ay tatlo pong katotohanan yung ating mapapag-aaralan. At sa pangatlong katotohanan na may sinasabi nga dyan na mabuting balita, ay doon natin gagamitin mamaya yung hymnal na ito. So, atin po munang basahin ang salita ng Diyos. Buksan natin yung ating hawak na Biblia sa aklat po ng Lucas. At ating basahin sa umagang ito ang talatang 8 hanggang 11. So bago po natin basahin ang salita ng Panginoon, tayo muna ay manalangin at humingi ng kanyang tulong. O aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ay nagpapakumbaba nga po kami sa inyong harapan at amin ngang inaamin yung aming mga kahinaan, aming mga kakulangan, lalo't higit Panginoon, ang kasalanan na maari nga pong humadlang sa amin upang maituon namin sa inyo muli ang aming sarili ngayong umaga, lalo't higit na maintindihan namin ang inyong salita at panghawakan para nga po makapamuhay kami ayon sa inyong kalooban. Nawa Panginoon ay gamitin mo po muli ang iyong mga salita na tunay nga pong maging matalim na tulad ng isang sandatang tumatagos, sabi nga sa inyong salita, sa kaibuturan ng aming mga puso. At loobin mo nga Panginoon na kung mayroong kailangang mabago sa aming mga maling pamumuhay o maling mga pangunawa o kaisipan, ay baguhin mo nga po nawa kami Panginoon. At the same time, dinadalangin din namin na gamitin mo nga rin ang iyong salita upang lumakas naman kami at magawa po naming sundin ang inyong kalooban at patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So Luke chapter 2 mula verse 8 hanggang 11. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo." Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito nga po makikita natin na ang tawag natin dito, pagpapatuloy ng ating pagtunghay sa mga katotohanang inipon ni Dr. Lucas para maibigay sa atin ang
totoo, sabi nga niya, no? Walang pag-aalinlangan na salita ng Diyos kung ano talaga yung mga nangyari na may kinalaman nga sa pinag-aaralan natin ngayon. Ang pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa tinatawag na incarnation o pagkakatawang tao ng ating Panginoon at tagapagligtas, namuhay dito sa lupa bilang 100% na Diyos at 100% na tao. At sa umagang ito ay makikita natin yung tatlong bagay. Okay? Una, pag-aaralan natin sino ba yung recipient o yung immediate na tumanggap ng mensaheng ito na galing sa mga anghel. Sino sila? Pangalawa, makikita natin yung reaction nila. Paano sila tumugon nung marinig nila yung balita o nung nangusap sa kanila yung anghel? Paano sila tumugon dito? And then pangatlo, ito nga sabi ko kanina, yung mabuting balita. Ano ba yung dala ng anghel? Ano ba yung ibinalita ng anghel na sinabi niya sa kanila na tinawag nilang good news o mabuting balita? At sa pangatlong katotohanan nga ito na may kinalaman sa good news ay doon natin gagamitin ang hymnaryong respansong din natin mamaya upang mas lalo nating maliwanagan ang katotohanan ito na ibinalita ng mga anghel. So dito sa verse 8, sa binasa nga natin kanina, sinabi dito na mayroong mga pastol na nandoon din sa parehong lugar kung saan ipinanganak si Jesus, kung saan nandoon ngayon sina Mary, si Joseph at saka si Jesus bilang sanggol. At doon sa region ng Bethlehem po yun, ay mayroon nga daw mga anghel. At mayroong mga anghel, mayroong mga pastol na kinausap ng anghel. Wala tayong masyado makikita sa Bible tungkol sa mga pastol na ito, pero kung nagbabasa kayo ng inyong lumang tipan, halimbawa sa Ezekiel chapter 34, makikita po natin dyan na ang Panginoon ay nangungusap sa bayang Israel at ang kinakausap niya ay yung mga leader ng bayang Israel nung panahon na yon, at sila ay kanyang ano ba tawag natin dito? Pinagagalitan in a way, Kasi sinasabi niya sa kanila, hindi kayo mabuting pastol. Kasi hindi niyo inaalagaan ng maayos yung aking mga tupa o yung aking bayan. Sabi niya doon sa Ezekiel 34. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagiging mabuting pastol at ako yun. Sabi niya. And then at the same time sa New Testament, John chapter 10 naman, ay ganun din. Pinagkumpara ang mabuting pastol na tinatawag naman ang ating Panginoong Hesus, yung mabuting pastol, at sinasabi doon na sa verse 12 lalo na, sabi niya, mayroong hindi mabuting pastol. At ano yung mga hindi mabuting pastol? Ito yung mga pastol, sabi doon sa John chapter 10, na mga upahan. Hindi talaga sila ang may-ari ng mga tupa, pero binabayaran sila para mag-alaga ng tupa o magbantay. Nung kanilang kapanahunan, kailangan talaga binabantayan ng mga tupa lalo na sa gabi kasi maraming wolf o yung mga aso, wild na mga animals na kumakain ng mga tupa. Okay? So, nang sabi doon sa John chapter 10, pag bayarang pastol ang inilagay mo para magbantay, pag dumating na yung asong gala o asong gubat na mangangain ng tupa, ang gagawin ng upahang pastol, tatakbo sa halip na ipaglaban niya o natawag natin, protektahan niya yung mga tupa, iniiwanan niya. Pero kung babasahin natin ang John chapter 10, sabi ng Panginoong Hesus, ako yung mabuting pastol kasi sabi niya, yung aking katawan mismo ang inihaharang ko sa pinto para bantayan yung mga tupa. Ibig sabihin, handa niyang ibigay at ginawa na nga niya kung tutuusin yung kanyang buhay para protektahan
ang mga tupa. So, may ganyang mga mababasa tayo sa Bible na sinasabi sa kasaysayan ng iglesia, na nung panahon daw ng ating Panginoong Hesus, ang mga shepherd o ang mga pastol liban sa ating Panginoong Hesus, na talagang dakilang pastol. Kaya nga kung makikita natin, ang tawag sa kanya ay ang mabuting pastol. Kasi mayroon talagang mga pastol o karamihan ng mga pastol ng kanilang kapanahunan, hindi sila mabuti. Actually, sabi sa ibang babasahin tungkol sa kasaysayan ng iglesia, ang mga pastol daw ng kanilang kapanahunan ay hindi tinatanggap bilang mga witness sa mga hukuman. Kasi kilala sila na hindi mapagkakatiwalaan. Kilala sila na hindi, tawag nito? Walang paninindigan sa buhay. Iniisip lang ay ang kanilang sarili. Wala silang mamalasakit sa kapwa. So, yan po yung mga pastol na kinikilala, o yan ang pagkilala sa mga pastol nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Pero dito nga, nakita natin sa sulat na ibinigay sa atin ni Lucas, o yung kasaysayan na pagbibigay sa atin ni Lucas, kung sino yung mga unang-una, pakinggan nyo ha, unang-unang grupo ng tao o uri ng tao na binalitaan. Siyempre, una, yung mga magulang ni Jesus sa laman, si Joseph at saka si Maria. Pero ang sumunod sa mga magulang niya na nakaalam sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay yung kinikilala sa kanilang kapanahunan na tawag natin sa panahon natin ngayon, latak ng lipunan. Yung bang pag narinig mo pa lang, pastol, ay, naku, umiwas ka dyan. O kaya pag may nangyaring sabihin na natin nakawan o problema sa kanilang lugar, naku, mayroon na namang ginawa ng mga pastol na yan. Gumala na naman yung mga pastol. Ganun lagi sila noon. Pero, yun nga, sila po, pagkatapos ng pamilya ni Jesus, o sabihin na lang natin, pagkatapos ng pamilya sa laman na si Jose at saka si Maria na nakaalam sa kapanganakan ni Jesus, ang sumunod na nakaalam ay ang mga pastol. Ngayon ang tanong, bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Bakit yung mga kinikilalang pinakamakasalanan nung kanilang kapanahunan ng unang-unang sinabihan na ipinanganak na ang tagapagligtas o pinanganak na ang anak ng Diyos? Anong gustong ituro sa atin dito ng Panginoon? Dito po pinapakita ng Panginoon yung madalas nating sabihin, yung kanyang dakilang kaawaan. Ipinakita dito ng Diyos yung awa niya talaga, kasi sino ba itong mga pastol? Sa kanilang kapanahunan, sila nga kasi yung pinakamakasalanan, sabihin na lang natin, sa tingin ng lipunan. Pero sila yung unang-unang sinabihan ng Diyos na ipinanganak na ang tagapagligtas. At kung makikita natin, nung ang ating Panginoong Hesus ay nagministeryo na, ay lalo po niyang pinatunayan ito. Naalala nyo sa Lucas chapter 2, mapapag-aaralan din natin sa susunod na mga panahon. Hindi pala Lucas chapter 2, Lucas chapter 5, verse 32. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi ng ganitong mga salita. Sabi niya, I did not come for the righteous, but I come for the sinners. Hindi ako pumunta dito para sa mga walang kasalanan, kundi pumunta ako dito para sa mga makasalanan. Ang Panginoong Hesus mismo, sasabihin po niya, mapag-aaralan natin sa mga susunod na pag-aaral natin. Na dito makikita nga natin, yung biyaya ng Diyos ay ipinapakita niya sa atin sa pagpili niya sa unang mga grupo ng tao na kanyang binigyan ng kanyang mabuting balita.
Bakit nga ba sinabi ng Panginoon sa tingin ninyo na yung mga makasalanan ang dahilan kaya siya nagpunta rito sa lupa? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang mga taong nag-iisip na wala silang kasalanan, sa tingin nyo, nag-iisip din sila na kailangan nila ng tagapagligtas? Siyempre, hindi mag-iisip yun. Kung iniisip mo na ikaw ay hindi makasalanan, hindi mo talaga iisipin kailangan mo ng Savior. Lalong hindi mo iisipin na kailangan mong patawarin ka kasi wala kang kasalanan eh. Ano pa patawarin sa iyo? Diba? Kung iniisip mong wala kang kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na kaya siya pumunta rito ay para sa mga makasalanan. Or siguro kung ilalagay natin sa tamang pananalita, kaya nagpunta dito ang ating Panginoong Hesus para doon sa mga tao na tatanggapin na sila talaga ay makasalanan at kailangan nila ang tagapagligtas. Kasi yung mga nag-iisip na sila ay walang kasalanan, sa isip lang talaga yun eh, sa totoo lang. Kasi maliwanag sa salita ng Diyos na paulit-ulit nating makikita na ang lahat ng tao, Romans 6:23, una sa lahat, all have sinned and become fall short of the glory of God. So wala pong hindi makasalanan. Pero nakakalungkot, mayroong mga tao na nag-iisip na wala silang kasalanan at hindi nila kailangan ng tagapagligtas. O sa madaling salita, dahil sa iniisip nila na sila ay hindi nagkakasala, yun ang bumubulag sa kanilang mata, bumubulag sa kanilang kaisipan, okay? Na hindi nila kailangan talaga ang tinatawag na ebanghelyo. Siguro hindi nila sinasabi ng literal na hindi nila kailangan, pero sa kanilang pamumuhay, kasi satisfied na sila sa kanilang buhay, so iniisip nila, hindi nila kailangan ng biyaya ng Diyos. Okay? Pero dito, ipinapakita ng Panginoon na kaya nga siya nagpunta dito para sa mga taong kumikilala sa katotohanan na sila talaga ay makasalanan. Umaamin na sila ay makasalanan. Na kumbaga, yung mga taong tumatanggap na sila ay makasalanan, ay tatanggap din ng tinatawag na dakilang awa. Tatanggapin nila ang dakila, ang walang hanggang biyaya ng kaawaan ng ating Panginoon. So, kung tutuusin, kaya mangyayari yan, kaya mo tatanggapin na ikaw ay makasalanan, ay kung kumikilos na sa iyo ang banal na Espiritu. Doon mo makikita. Kaya huwag po kayong magtataka kung mayroong mga tao na hindi tumatanggap ng, o sabihin na natin, na hindi siniseryoso. Kasi totoo lang, marami namang mga tao na naniniwalang may Diyos. Marami namang mga tao na nagbabasa rin ng salita ng Diyos. Pero iba kasi yung talagang siniseryoso mo, tinatanggap mo kung ano sinasabi dyan, at mangyayari lang po yun kung kumikilos na sa iyo ang banal na Espiritu. So yun ang dahilan, sabi ng Panginoong Hesus, kung kaya siya nandito. At yun din ang ipinapakita sa atin dito sa baby na kwento pa lang na ang biyaya ng Panginoon ay ganoon na lang kalaki. Ganoon na lang kadakila. Kasi yung mga makasalanan talaga ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Or sabihin na lang natin, yung mga kumikilala lang talaga na sila'y makasalanan ang dahilan kung bakit kailangang magkatawang tao ang ating Panginoon upang tayo ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan. Now, ano pa ang isang, ano tawag natin dito? Dapat na aplikasyon yan sa buhay natin. Sabi nga natin, ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan at matatanggap nila ang kaligtasan kung ibinigay na ng Panginoon sa kanila yung dakilang biyaya o dakilang awa niya na sa tulong ng banal na Espiritu ay makikita nila yung katotohanan ng kanilang kalagayan bilang makasalanan at hihingi sila ng awa ng Diyos upang sila'y patawarin. At sa biyaya ng Diyos, sila ay pagkakalooban ng Diyos ng
katiyakan ng kapatawaran at kaligtasan. Ngayon, yung mga taong nakatanggap nito, nakatanggap na ba kayo? Tanong ko muna. Natanggap nyo na ba ang kaligtasan ng Diyos? Natanggap nyo na ba ang walang hanggang awa ng Diyos? Alam nyo, ang sinasabi sa atin ngayon dito, kung natanggap mo na yon, kapatid, dapat ikaw ay magkaroon din ng awa sa mga hindi pa nakatanggap nito. Huwag kang maging makasarili na dahil natanggap mo na ay okay ka na. Hindi po. Dapat iisipin po natin yung mga hindi pa nakatanggap nito at maawa tayo sa kanila. At hindi lang sana maawa sa isip, kundi dapat nagpipray ka, Panginoon, itong kapitbahay ko, itong kaibigan ko, itong mahal ko sa buhay, hindi ko pa po nakikita na tinanggap na niya ang inyong biyaya ng kapatawaran o ng kaligtasan. Kaawaan mo ako, Panginoon, kaawaan mo siya na maibahagi ko rin sa kanya ang inyong kaligtasan. Di ba? Dumarating, mayroon ba tayong ganong pag-iisip? Na kung natanggap mo na yung biyayang iyan, parang ano yan yung illustration na sinasabi, di ba yung baso, pag binuhusan mo ng tubig, pag mo titigilan ng pagbuhos ng tubig, ano mangyayari sa baso? Aawas yung tubig, di ba? Ganun daw po yung biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Sabi nga, ano yan, siksigliglig umaapaw. Hindi po material na bagay yun, kundi yung awa ng Diyos na pag ibinuhos niya sa atin, hindi po nagbubuhos ng Diyos, puno ka na, tama na yan. Hindi po, pupunuin at pupunuin ka para umawas ito, maging pagpapala ka sa iba. So yun po yung gustong ituro sa atin ng Diyos dito. Na ganun na lang kadakila yung biyaya ng Diyos, na talagang tayong mga makasalanan ay kailangan po natin yon, at pag natanggap po natin yon, ay magkakaroon din dapat tayo ng pagnanais na ibahagi ito sa iba. Dahil mayroon din tayong awa sa kanila. Kasi isipin mo, kapatid, wala kasi biran, may mga nagmumotor naman dito. Nagmumotor ka sa gabi. O kahit naglalakad ka naman, tapos habang nagpaabanti kang ganyan, nakita mo yung kalsada, pangin pala. May mga nakita ka nang nauhulog. So ang nangyari, hindi ka ngayon tumuloy. May mga tao pa sa likod mo, hindi ba sila sasabihan? Di ba? Ganon po kasi ang kalalagayan nating mga makasalanan. Tayo po ay naglalakad patungo sa impyerno kung hindi tayo kaawaan ng Diyos. Pero kinaawaan na tayo ng Diyos, pinakita na ng Diyos no? Na mauhulog pala tayo pag dumiretso tayo sa ating lumang pamumuhay. Kaya tayo ay kinuha ng Diyos, pinaalalahanan ng Diyos. So anong sasabihin natin sa mga kilala nating hindi pa alam yung katotohanan? Hayaan lang nating dumiretso para mahulog sa bangin ng kapahamakan? Diba? So yun po yung sinasabi sa atin dito. Na tayo, sabi nga sa English, those who know God's grace, show God's grace to those who need God's grace. Alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung mabuting balita. Kung talagang alam mo yan, hindi mo ipagkakait yan. Hindi mo sasarilinin yan. Ilalabas mo yan para sa mga makasalanan. Yan po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa bagay sa verse na yan. And then, ang susunod sa verse 9, ito naman titingnan natin, nakita na natin kung sino yung mga tumanggap nung balita, nung mabuting balita, yung kinikilalang makasalanan na hindi naman talaga tayo nalalayo sa kanila. Ganon din tayo. Kaya tayo, kailangan din natin ng tagapagligtas. And salamat sa Panginoon na natanggap na natin yon by faith through Jesus Christ. But mayroon pang isang nangyari dito, sa verse 9, ano sabi dito? Nung tumayo na daw yung anghel sa tabi ng mga pastol, anong nangyari? Sabi diyan,
Isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At ano nangyari? Sila'y lubhang natakot. Terrified sa English, ano? They are terrified. Frightened. Ang tanong, bakit? Kayo ba? Ano mangyayari sa inyo pag biglang may umupong anghel sa tabi nyo? May mga naniniwala nga, ano, di ba na? Mayroon daw mga ganun minsan, ano, na mga anghel na nagpapakita sa atin, hindi nga lang mukhang anghel, pero mga anghel daw yun. Just the same, ano, ang sinasabi sa atin dito, yung nangyari, nung nangyari nga sa mga pastol, na totoong mayroon talagang tumabi sa kanila at sabi dito, nagliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kanilang paligid. Ano nangyari? Sila, sabi sa Tagalog, natakot. Ano? Ang tanong, bakit ganun ang reaksyon? Bakit nga ba sila natakot? Well, kung naalala nyo, I think ilang beses na natin nabanggit yan sa mga pinag-aaralan natin, di ba? Nung una, ano tawag natin dito? Zacarias, di ba? Sa chapter 1. Sumunod sa kanya, si Maria. Na bakit nga sila natatakot o bakit sila nagugulat? Simple lang po mga kapatid. Pagka ikaw ay naharap sa Diyos, ano ngayong makikita mo pagka nakaharap mo ang Diyos? Makikita mo yung kadakilaan ng Diyos na siya lagi nating binabanggit, di ba? Ang kadakilaan ng Diyos, makikita mo. At ano naman ang makikita mo sa sarili mo? Makikita mo yung iyong pagiging makasalanan. Sa Bible, maraming mga pangyayaring ganyan. Halimbawa, nung si Hagar, sa Genesis chapter 21 verse 17, nagpakita sa kanya ang anghel dahil siya ay nanalangin at tinugon ng Diyos yung panalangin niya at pinapunta pa ang isang anghel. Ano sabi sa kanya ng anghel? Do not fear. Huwag kang matakot. At yung sabi ko nga kanina, si Zacarias, sa Luke chapter 1 verse 5, ang umpisa, ito din ang sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Si Maria, Luke chapter 1 verse 30, ganun din. Do not be afraid, Mary. At si Joseph, Matthew chapter 1 verse 20, nung nag-iisip na si Joseph kasi nabalitaan niya, buntis na yung pakakasalan niya. So naisipan niyang, wag na lang magsalita, basta hihiwalan na lang si Maria para hindi mabulgar. Pero nagpakita din sa kanya ang anghel at sinabihan, wag mong gagawin yan. Pero bago sabihin sa kanya na wag niyang hihiwalayan si Maria, ang unang-unang salita din ng anghel sa kanya, do not be afraid. Huwag kang matakot, Joseph. At ito na nga, ngayon yung binasa natin, yung mga pastol sa Luke chapter 2 verse 10. Yun din ang sinabi ng anghel sa kanila. Bakit? Kasi po, isipin nyo, ikaw ay haharap sa Diyos bilang taong makasalanan. Kung nagbabasa kayo ng lumang tipan, ano ba nangyayari sa mga taong makasalanan pag humarap sa Diyos? Matutunaw na lang basta. Ganun kadakila ang Diyos. Maglalaho kang parang bula pagka ikaw ay makasalanang humarap sa Diyos. That is why, kung mapapansin ninyo mga kapatid, di ba tinatanggap kasi natin na ang worship service ay pagharap din sa presensya ng Diyos. Kaya sa ating pagsamba, hindi po natin ginagawa ito sa ating sariling kagustuhan lang. Hanggat maaari, ginagamit talaga natin ang salita ng Diyos bilang mga awitin. Ginagamit natin ang yung tinatawag na gabay sa pagsamba. Kung makikita nyo, halos paulit-ulit lang, may pagtawag, may mga awitin, may panalangin. Bakit? Kasi tayo humaharap sa dakila, banal, makapangyarihang Diyos. Na kung gagawin natin ang hindi ayon sa kanyang kalooban, sa halip na tumanggap tayo ng pagpapalo ang ating tatanggapin.
So, dito makikita natin na natakot talaga sila. Sila ay lubha, sabi nga sa English eh. Mayroon din pala sa Tagalog. Lubhang natakot. Kasi nga naman, aharap ang isang makasalanan o mayroong mensahero ang dakilang Diyos sa iyo na makikipag-usap sa iyo, matatakot ka talaga. Although mayroong mga naririnig tayo sa tabi-tabi na makikita nating false prophet na talaga yon, na nagsasabi na pag humarap ka sa Diyos ay napakasarap na bagay yan. Na humarap sa Diyos. Pero sa Bible po, kung titingnan natin, ang isang makasalanang haharap sa Diyos ay nakakatakot kung tutuusin na pangyayari. Ito ay hindi kaaya-aya kung ikaw ay makasalanang haharap sa Diyos. Pero hindi naman tumigil ang anghel sa verse 9 lang. Ang kwento ni Lucas hindi naman tumigil kasi sa verse 9 lang. Kasi yun talaga yung katotohanan, matatakot ka, manginginig ka kung ikaw ay makasalanang haharap sa Diyos. Pero hindi nga kasi yun lang yung balita ng anghel. Sa verse 10, kung makikita natin hanggang 11, ano sinabi ng anghel? Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Bakit? Sapagkat, sabi ng anghel, narito, dala ko sa inyo ang magandang balita. Malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo o Panginoon. So, hindi mali yung naging reaksyon ng mga pastol kasi tinatanggap talaga nila makasalanan sila eh. At may nag-appear na mensahero ng Diyos, dapat lang talaga matakot sila. Pero ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Kasi hindi naman ako pumarito para ibigay sa inyo yung nararapat para sa inyong makasalanan. Kundi nagpunta ako dito dahil may maganda akong balita. Pinapunta ako ng Diyos dahil may maganda akong balita. So, ano ba yung magandang balita? Una, sinabi ng anghel, magandang balita ng ano daw? Malaking kagalakan para sa buong bayan. At kung titingnan natin yung nagugulo yung libro ko sa kaya lang mainit. Isin natin yan. Sa Good Christian Men, yung hymnal na sinabi ko sa inyo kanina, page 159, sa English na hymnaryo natin. Yung sinabi po dito sa chapter 10 na magandang balita ay ipinaliwanag o binigyan ng mas maliwanag na pananalita dito sa hymnaryo natin kung bakit, ano ba yung magandang balita na yan. Na sinasabi nga ng anghel, hindi ako naparito para ibuhos sa inyo ang hatol ng Diyos dahil nararapat na naman talaga kayong hatulan dahil makasalanan kayo. Pero nagpunta ako dito para magbigay ng mabuting balita. At ano nga ba yung mabuting balita? Sabi dito ng hymnaryo natin, give ye heed to what we say. Jesus Christ is born today. Yun yung magandang balita. Ano daw yung magandang balita? Na yung kanilang iniintay na tagapagligtas na walang iba kung hindi ang Mesiyas o ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. Now, ano yung ano tawag natin dito? Ano yung gustong iparating dito ng anghel? Mga kapatid,
ang mga mananampalataya ay nakakaharap lamang sa Diyos nang walang takot o nang walang panginginig dahil sa mabuting balita na tinanggap na natin. At ano nga yung mabuting balitang yan? Yung tinatawag nating Ebanghelyo. Oo, inaamin natin na tayo makasalanan, pero ngayon nakakaharap tayo sa Diyos ng may kagalakan, may katiyakan, may pagpupuri na gagawa nating magpupuri. Bakit? Kasi tinanggap na natin yung mabuting balita na sinasabi dito ng anghel. Na yung ating Panginoong Yesus ay hindi lang ipinanganak, kundi siya yung tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So hanggat wala o hanggat hindi mo tinatanggap yung mabuting balitang iyan, ay talagang dapat lang na manginig ka paghaharap ka sa Diyos. Pero dito sinasabi ng mga anghel, huwag kayong matakot kasi mayroon akong mabuting balita na dala o na balitang ibinibigay sa inyo. So, sa ating mga pag-awit, kung hindi nyo pa napapansin, madalas pag tayo'y kumakanta, siyempre, unang-una, ang mga awitin natin ay inihahandog natin sa Diyos. Diretso sa Diyos lahat ang mga awitin natin. Pero yung mga awitin natin ay ginagawa natin para magbigay ng papuri sa Diyos. Minsan kumakanta naman tayo para sa Diyos, pero yung awitin natin ay awitin ng mga panalangin, mga prayers. At minsan, pag kumakanta tayo para humingi o aminin yung ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. At madalas, kumakanta rin tayo para magpasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. At mayroon din tayong mga kanta na tinatawag na mga awitin para ipanalangin naman natin yung iba, yung tinatawag na intercession. Tayo ay manalangin sa Diyos para ipanalangin natin yung mga kapatiran o mga mahal natin sa buhay. Pero dito sa awitin na ito, itong hymnalyong ito na Good Christian Men, ito po yung uri ng awitin na siyempre para sa Diyos pa rin, pero ito yung awitin na may pag-exhort o may i-encourage sa kapatiran. Na sinasabi natin, mga kapatid, ating papurihan ang Diyos, tayo ay lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran at tayo ay lumapit sa Diyos upang ibigay ang lahat ng pagkilala sa kanyang kadakilaan. Sa papaanong paraan, kasi yan ay sinasabi ng kanyang salita. So, kaya nga gagamitin na o ginagamit natin itong himnaryong ito kasi yan po yung parating ng himnaryong ito. Na yung salitang nakapaloob dito ay tinutulungan tayo para mas lalo nating maintindihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, yan po yung tawag natin dito, gamit ng mga awitin o ng mga himnaryo na ating kinakanta. Then ano pa ba yung bukod sa sinasabi na ang mabuting balita ay magkakaroon ng malaking kagalakan para sa mga kumikilala sa Diyos o sa bayan ng Diyos, ang isa pang balita nga na sinasabi dito ay may kinalaman nga sa kapanganakan ng Mesiyas o ng Panginoon o ng Kristo. Sa mga Hudyo nung kanilang kapanahunan na sabi nga natin kanina, sila po ay matagal nang nag-iintay, na banggit na rin natin ito ng mga nakaraan sa kanilang Mesiyas na darating. Although ang kanilang iniintay na darating na tagapagligtas o Mesiya ay yung tawag natin dito, isang mandirigma
na nakasakay sa puting kabayo, ano? At gagapiin lahat ng mga kumakalaban sa kanila. Yun yung iniintay nila. Ano? Kaya nung sinabi na dumating na ang Mesiyas, ay talaga naman siguro, ano? Yung mga Hudyo na nakarinig nito, lalo na nung ibinalita na ito ng mga pastol sa iba pang kanilang mga nakausap, ay masasabi nating ito ay talagang nagbigay sa kanila ng lakas dahil matagal na talaga nilang iniintay ito. Ano? Na ang Mesiya ay darating at magbibigay muli ng tinatawag na pagliligtas sa kanilang pagkaalipin. Nasabi nga rin natin nung nakaraan na pagkatapos kasi ni Haring David, nung bumagsak na ang kanyang trono, tuloy-tuloy na ang pagkaalipin ng mga Hudyo. Minsan dinadala sila sa ibang bansa para alipinin, minsan nung panahon nga ito sa Bagong Tipan, sila ay alipin ng mga Romano. So talagang nag-iintay pa rin sila. Kaya nung narinig nila yung balita na yan, na nandyan na yung kanilang tagapagligtas, yung hari na uupo muli sa sa trono ni Haring David, ay talaga namang nabigyan sila ng lakas. Bigla silang nabuhayan muli. Pero sabi nga natin, ano ba yung tawag natin dito? Makikita natin na pangyayari sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Nung nakaraan, nasabi natin, na nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, nasa isip ni Maria at saka ni Jose, anak ng Diyos yung ipapanganak ni Maria, maaring iniisip nila, ipapanganak ito sa magandang lugar. Pero nakita natin nung nakaraan, saan nga siya ipinanganak? Sa kulungan ng mga hayop. Sa kulungan ng mga baka, ng mga kabayo, ng mga tupa, o ng mga asno. Asno kasi ang maraming gamit nila noon, yung maliit na kabayo. Pero dito naman, kung titingnan natin yung translate ni John Mason, sabi niya sa susunod na bahagi ng first stanza, diba? Christ is born today, earth and heaven before him bow, and he is in the manger now. Kung may time kayo later on, tanungin ninyo kay Google, ano ba yung original na translation niyan? Hindi nyo po makikita sa original na translation yung earth and heaven before him bow. Kundi ang nakalagay sa translation, ox and ash. Or sa madaling salita, mga animals ang nakatunghay sa baby Jesus na nakalagay sa sabsaban. Kasi nandun siya sa kulungan ng mga hayop eh. Sino nga ba naman ang luluhod sa kanya? Kung hindi yung mga baka, mga kabayo o mga asno. Pero dito sa translation natin, nakakantahin natin mamaya, ang sinabi dyan, earth and heaven before him bow. Bakit? Kasi nga naman, sa totoo lang, Misaya yan eh, anak ng kataas-taasang Diyos. So sino ba ang dapat na luluhod at sasamba sa Kanya? Ang buong sangnilikha. Nakita nga natin ng mga nakaraan, ginamit nga niya yung mga kilalang makapangyarihan, yung emperor, yung gobernador, na kinatatakutan na kung anong sabihin nila ay napapangyari para magpatupad ng census. Hindi lang yun. Ang sinasabi dito ni John Mason, earth and heaven, kalangitan at kalupaan, buong kalangitan at buong kalupaan ang dapat na lumuhod sa Kristong ipinanganak. Pero doon sa original nga, maaring nakalagay yung ox and ash o yung mga animals na nakaluhod sa harapan ng Mesiyas o ni Kristo. Bakit? Kasi nga
makikita pa rin natin dito na yung kapanganakan ng ating Panginoon ay ipinapakitang hindi po ito para lang sa mga kilalang mga tao. Kung hindi, yung kanyang kapanganakan ay inaabot maging yung mga pinakamababang uri ng tao. Yung kanyang kapanganakan ay para sa lahat. Actually, sabi nga, kahit na ikaw yung pinaka makasalanan, pa si Pablo tinatanggap niya, siya yung hari ng mga makasalanan, siya yung pinaka makasalanan sa lahat. Pero sabi niya, salamat sa Panginoon dahil natanggap niya ang kapatawaran. Na dito makikita natin yung ang tawag natin dito, dahilan kung bakit kailangan mag-rejoice o bakit kailangan magalak. Dahil nga sa dakilang biyayang ito ng Diyos na kanyang ipinadama sa atin, na kahit ikaw na yung pinakamakasalanan, ikaw na yung pinaka ano tawag natin dito? Latak, sabihin na lang natin, ng lipunan, ay kaya ka paling abutin ng biyaya ng Diyos. Kung kaya't sabi nga ng mga anghel, huwag kayong matakot dahil ang mabuting balita na ibinabalita ko sa inyo ay ang balita na napakadakila, napakabiyaya. Dahil ito nga ay ipinanganak na yung Kristo o yung tagapagligtas. Ano pa mga ba ang dahilan bakit ipinanganak ang Kristo? Bakit ba kailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Hesus? Well, kung titingnan natin, sinabi nga, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Bakit malaking kagalakan itong balitang ito? Sabi sa verse 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Meaning, yung Kristo o si Jesus na ipinanganak, ang sinasabi dito ng anghel, hindi lamang siya ipinanganak, hindi lamang siya nagkatawang tao para ibalik ang pagiging o yung trono ng Diyos sa trono ni Haring David na nawala. Hindi lamang siya nagkatawang tao kasi matagal na siyang iniintay ng mga nag-iintay sa kanya. Kundi siya ay nagkatawang tao para Para maging tagapagligtas. Anong ibig sabihin niyan? Para yung ating kasalanan na pinoproblema natin, na alam natin siyang dahilan ng lahat ng problema natin sa mundong ito. Sabi nga natin, yun talaga yung punot dulo kung bakit tayo mayroong mga problemang ganito. Kung bakit kung minsan malamig tayo dahil maayos ang aircon natin pero minsan naman wala. Bakit kung minsan malusog tayo pero minsan may sakit? Bakit kung minsan maayos ang buhay natin pero may mga pagkakataon na nalulungkot tayo, nabibigo tayo, yung mga pinag-aralan natin nung nakaraan, di ba? I will never leave you nor forsake you, sabi ng Diyos. Pero bakit makakatanggap ka pa rin ng bad news? Bakit makakatanggap ka pa rin ng hindi mo gusto na mga mangyayari sa buhay mo? Wala pong dahilan yan kung hindi ang kasalanan. Pero sinasabi dito ngayon ng anghel, dumating ang Kristo na inyong tagapagligtas. Siya ang magbibigay sa inyo ng solusyon yan sa kasalanan na iyan, na kung saan kayo ay natatakot humarap sa Diyos dahil sa kasalanan na iyan, andito na ang inyong tagapagligtas. Ipinanganak na ang Kristo na magiging tagapagligtas ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi nga ng Panginoong Hesus, nung siya nagmi-ministeryo na, di ba? Sa John chapter 10 verse 10, nabanggit na rin natin nung nakaraan. Na ano daw ang dahilan bakit siya nagpunta dito?
Diba sabi niya, I have come that you may have, or that so I can give you life, and that abundantly. Upang mabigyan ko kayo ng buhay, sa Tagalog, buhay na ganap at kasiyasiya. Upang mabigyan ko kayo ng buhay na totoong satisfied kayo. Dito ay makikita natin yung binanggit nung awit, sa sa verse 2, stanza number 2. Hindi na natin mabasahin yung nasa taas, kasi paulit-ulit lang yan. Pero sabi niya sa stanza number 2, now ye hear of endless bliss. Jesus Christ was born for this. Ito talaga yung totoong pagpapala na ang ating Panginoong Jesus ay susolusyonan niya yung pinakaugat talaga ng lahat ng mga problema sa mundong ito. Yun ay ang walang ang tawag nito, yung kasalanan na siya talagang umaalipin, nagbibigay ng lahat ng tinatawag na sakit, problema, yung kawalan ng satisfaction sa buhay, lahat ng mga ayaw nating nangyayari sa buhay natin sa mundong ito, ang punot dulo talaga niyan ay kasalanan. Sabi ng anghel, nagpunta ako sa inyo para sabihin na yung kasalanan na yan ay susolusyonan na ng Misaya kasi ipinanganak na siya. Andito na ang inyong Kristo, ang inyong Panginoon na magliligtas sa inyo. Kaya nga sabi dito sa awit, di ba? Sa susunod pa, He had opened the heavenly door, and man is blessed evermore. Ang mga tatanggap sa Panginoon ay tunay na pagpapalain magpakailanman. So, ang mabuting balitang ito na ibinigay ng anghel sa mga pastol ay sabi niya, the shepherd need not fear because the angel has good news for them. Ano yung good news? Messiah has come for them to open the way of blessedness and communion with God. Sa totoo lang, madalas po nating naririnig ito. Tayo sa mundong ito, habol tayo ng habol sa maraming bagay. Bakit? Sana yumaman ako, sana pagtagumpayan ko ito, sana maabot ko ito. Diba? Nag-aaral tayong mabuti, nagtatrabaho tayong mabuti para makuha natin yung gusto nating mga bagay sa mundong ito. Pero sa totoo lang, maabot mo man yan, hindi ka pa rin masasatisfy. Maabot mo man yan, makuha mo man yan. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi ko nang naisulat na, mapasa iyo na ang buong sanlibutan, pero kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak, baliwala yun. Kawawa ka pa rin. Kaya ang sinasabi dito, paano ba natin matatanggap paano mapupunta sa atin yung sabi dito, man is blessed forever. Ito ay sa pamamagitan ng tagapagligtas. Yun ay sa pamamagitan ni Kristo na ipinanganak. Yun yung sinasabi ng anghel. Na ipinanganak ngayon sa inyo upang kayo ay iligtas sa kapangyarihan ng kasalanan, iligtas sa pang-aalipin ng kasalanan. Yung presensya ng kasalanan nandyan pa rin, pero dahil dahil sa ating tagapagligtas, ano sabi sa ibang bahagi ng kasulatan? Na pagtagumpayan na niya. Ang alin? Ang resulta ng kasalanan. Kasi ano ba talaga yung pinaka sukdulan na resulta ng kasalanan sa buhay natin? Death. Diba?
Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung mga nararanasan po natin ngayon na mga pinoproblema natin, sakit, kalungkutan, kabiguan, patikim lang yan, kapatid. Ang talagang sukdulan yan ay kamatayan. At mind nyo hindi po yan yung kamatayan na iniisip ng iba na huling hantungan. Pag namatay ka na, non-existence ka na, yung wala ka nang mararamdaman. As in, naglaho kang parang bula. Hindi po yun yung kamatayan na totoo. Kasi ang kamatayan na sinasabi ng Bible ay yung eternal damnation o eternal punishment. Yung bang andun ka, hirap na hirap ka, sabi nga, di ba? Kung magbabasa kayo ng Revelation, inuuod ka na. Gusto magbikti ka siguro, gusto mong mamatay, pero hindi ka mamamatay. Tatanggapin mo 'yan forever and ever. Yung puot ng Diyos. Yun po talaga yung pinaka sukdulan ng kaparusahan sa kasalanan. At ang sinasabi ng anghel, ibinabalita ko sa inyo ngayon, ipinanganak na yung magliligtas sa inyo dyan sa kaparusahan na yan. Pinanganak na yung totoong magbibigay sa inyo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ipinanganak na yung magbibigay sa inyo ng totoong pagpapala. Dahil ang totoong pagpapala, ay sabi nga niya dyan, ay ibinuhos na sa inyo mula sa langit. At yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pero hindi po doon tumigil yung, sa talata natin, hanggang doon na lang yung balita, mabuting balita na sinasabi dyan. Pero yung sumulat po ng hymnal na kakantahin natin mamaya, ay idinugtong niya yung dito sa verse, talata, stanza chapter 3. Sabi dito, now, ye need not fear the grave. Di ba? Huwag na kayong matakot sa libingan. Jesus Christ is born to save. Kaya ipinanak si Kristo para tayo ay iligtas dyan. Pero, sabi dito, calls you one and calls you all to gain the everlasting whole. Anong gustong sabihin yan, mga kapatid? Napakaganda talaga itong balitang ito na ibinalita ng anghel sa mga shepherd na kinikilalang pinamakasalanan ng kanilang kapanahunan. Na ang sinasabi nga, kahit sino ka man, kung tatanggapin mo ang Panginoong Yesus, tatanggapin mo ang mabuting balitang ito, maliligtas ka. Kung kaya't hindi ka na matatakot na humarap sa Diyos. Pero, ang sinasabi dito sa huli ng himnaryo, mayroong pagtawag. Tinatawagan ang bawat isa, tinatawagan ang lahat para to gain the everlasting whole. Meaning, oo, ang ating Panginoong Yesus ay pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao para iligtas ang mga makasalanan. Pero kung naalala natin John 3:16. Ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano susunod? So that all will be saved? Hindi. So, whoever believe. So, maliwanag po yung sinasabi dyan na tinatawagan ang bawat isa, tinatawagan ang lahat para para maniwala sa Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay hindi automatic na dahil namatay siya para sa mga makasalanan. Lahat na ng tao maliligtas. Hindi po. Para lamang sa mga makasalanan na kumikilala sa kanilang sarili
na talagang sila'y makasalanan at humihingi ng kapatawaran sa Diyos at tatanggapin ang mabuting balitang ito ng mga anghel na ang Kristo ay namatay para bayaran ang kasalanan ng mga makasalanang kumikilala sa Kanya. Yan po yung maliwanag na sinasabi dito. Na tayo ay kinaawaan ng Diyos dahil ibinigay ang mabuting balitang iyan. Pero yan pong mabuting balitang yan ay tatanggapin lamang ng mga sasampalataya sa Panginoong Hesus na siya nilang tanging tagapagligtas at wala na pong iba. Sa mundong ito, hindi lang sa panahon natin, kundi talagang sa mundong ito, marami po tayong maririnig na napakaraming magagandang pangako. Bibigyan tayo ng magandang buhay, bibigyan tayo ng satisfaction sa buhay, makukuha natin yung matagal na nating mga pinapangarap, pero alam natin lahat ng iyan ay, ano nga tawag natin? Scam. Hindi naman yung scam na literal na yung natatanggap natin ngayon, kundi kaya natin sinasabing scam po ang lahat ng iyan. Kasi hindi po forever and ever yung mga ibibigay. Ang tawag natin dyan, mga temporal things lamang. Nandyan ngayon, masaya ka ngayon, pero maya-maya, wala na ulit. Pero itong mabuting balita na ibinalita sa mga pastol na sinasabi nga din natin para sa ating lahat ng mga tumatanggap na tayo makasalanan, yan lang po ang makapagbibigay talaga dahil sinabi nga ng Panginoon, pumunta siya dito para ibigay talaga sa atin yung buhay na ganap at kasiyasiya na kadalasang sinasabi natin, everlasting life o buhay na walang hanggan. So nawa ang ating Panginoon ang patuloy na mangusap sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita at sa tulong ng Banal na Espiritu na ating ngang matanggap ang katotohanan na yan, sampalatayanan ang katotohanan na iyan, at tayo magpakumbaba sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na kami nagpapasalamat sapagkat ipinakita mo sa amin kung gaano kadakilang inyong biyaya. Na wala pong malaking kasalanan para sa inyo kung kami ay mananampalataya sa ginawa ng aming Panginoon at tagapagligtas. Na kung anong dahilan o yung dahilan kung bakit po siya ipinanganak ay upang tubusin kami sa totoong sukdulan ng kaparusahan ng galit ng Diyos sa kasalanan. At yun ay ang kamatayan. Salamat Panginoon sapagkat ang mabuting balitang ito ay inyo na pong ibinigay sa amin. Kung kaya't dalangin namin na kami kaawaan nga rin ninyo na sa mga hindi pa po nakakatanggap nito o hindi pa po nananampalataya sa aming Panginoong Hesus, ay magkaroon nga rin po kami ng sapat na biyaya, ng awa na ibigay nyo sa amin upang maibahagi po namin ito sa kanila. At ganoon din Panginoon, kung mayroon man sa amin dito na hindi pa po talaga nakakakilala sa aming Panginoong Hesus, patuloy nyo nga rin po siyang kausapin, Panginoon. At ibigay nga, Panginoon, ang kakayanan na manampalataya nga po sa inyo at tanggapin ang mabuting balitang ito na kung bakit kailangang ipanganak ang aming Panginoon ay upang kami nga, Panginoon, ay tubusin sa miserabling buhay na ito ng kasalanan. Kaawaan niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuloy nga kaming lumago at maging masigasig, Panginoon, sa pagsunod sa inyong kalooban.
Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito ngayon sapagkat alam nyo nga, Panginoon, na ito'y magagawa lamang namin sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.